It has been almost a week since that incident happened. I stayed outside our room whenever I got home from work. Pinilit kong kalimutan ang pangyayaring yon. I even fired May because of what she did that night. Yes, I tried to get rid of everything that might involve my wife. Not because I still hate her, but because I'm afraid. I'm guilty for what I've done. Sinunod ko ang utak ko. Hindi ko man lang pinakinggan ang puso ko dahil tuluyan na akong natapakan ng mga komento ng naririnig ko galing sa ibang tao. Sa loob ng mga araw na yun ay hindi ko man lang nagawang bisitahin o hanapin ang mag-ina ko. I tried calling her family, but they already blocked me. Pero habang pinipilit kong sarili kong makalimot, ay mas lalo lang yata akong pinapatay ng konsensya ko. Lalo na sa tuwing nakikita kong kaunting mancha sa puting tiles ng kusina namin, na nanggagaling sa asawa ko. Wala na akong balita sa kanila. Gusto kong bisitahin sila pero natatakot ako. Natatakot akong marinig ang posibleng mga katagang walang tigil na tumatakbo sa isipan ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggal sa isip ko ang mukha ni Althea habang nagmamakaawa sa akin. I can't get rid of her. Her scent is everywhere in this house. Bawat sulok ng bahay na ito nagpapaalala lang sa akin kung gaano kalaking kasalanang nagawa ko sa kanya. Mababaliw na ako. Kasalukuyan akong nakatayo rito sa balkonahin nitong kwarto namin habang sumisimsim ng alak sa basong hawak ko. 8:00 na ng gabi at kakauwi ko lang galing sa trabaho. Nagsimula nang umihip ang malamig na hangin panggabi. Naalala ko na naman siya. Sa tuwing pumasok ako ng bahay ay naiisip ko lang siyang nakangiting sinasalubong ako at dadampian ako ng malambing na halik bilang pampalakas ko. Napayuko na lamang ako sa naisip ko. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga at wala sa sariling mahigpit na hinawakan ng baso sa kamay ko. I still love her. I will never stop loving my wife. Masyado lang akong natakpan ng pagdududa at pagkababa sa sarili dahil sa mga naririnig ko galing sa ibang tao. Kaya nasabi kong mga yun sa kanya. Nasaktan ko siya at napagbuhatan ng kamay na kailanman hindi ko ipinaramdam sa kanya. Ngayon ako mismong nagdurusa sa mga kagaguhang pinaggagawa ko sa mag-ina ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko kapag nalaman kong nasa alanganin pareho ang kanilang kalagayan ngayon. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Kaya kung magalit man si Althea ay tatanggapin ko. Sapat na sa akin ang malamang maayos na sila. Maya-maya pa ay bigla kong narinig ang malakas na pagtunog ng cellphone ko na nasa loob ng kwarto. Nilago ko kaagad ang natitirang inumin sa baso at nangihinang tumayo ng maayos. Nagtungo ako sa loob at tiningnan kung sino ang tumawag. It's one of my investors. Nais lang nitong magpakita sa akin bukas ng umaga at na mapag-usapan namin ang tungkol sa negosyo. Tinapos ko na agad ang tawag matapos kong magpaalam dito at akmang ibababa na ito pabalik sa lamisita nang biglang may umagaw ng aking atensyon. One unread message from Maris. I immediately clicked it. From Maris. Napakawalang hiya mo, kuya. Paano mo nagawa to kay ate? Nagdurusa siya at ang anak niyo dahil sa iyo. Hindi ka man lang nakonsensya. Hayaan mo at ititikom na lang namin ang bibig namin. Hindi kami magsusumbong at kakalimutan na lang ang pangyayari. Alam naman naming wala kaming kalaban-laban sa mayayamang katulad nyo. May tinatago ka rin palang dumi. Saglit akong napatigil sa paghinga habang binabasa yon. It was sent that night when the accident happened. Hindi ko man lang to nakita at napansin. Pakiramdam ko'y unti-unting hinihila pababa ang puso ko. Damn, galit sila sa akin. Akala nila'y sinadya kong saktan si Althea kaya nangyari sa kanya yon. Binitiwan ko kaagad ang hawak ko at wala sa sariling tumakbo papalabas nitong kwarto. Lumabas ako ng bahay at sumakay kaagad ng kotse ko upang magtungo sa pinakamalapit na ospital. Sigurado akong nandun sila ngayon. I want to see them. Gusto kong humingi ng tawad sa mag-ina ko, kina nanay at tatay. Napasabunot na lamang ako sa aking buhok habang nagmamaneho. Lagpas na sa limitasyon ng bilis ng pagpapatakbo ko at hindi ko man lang nagawang tumigil sa bawat pagpula ng traffic light. I don't care. All I want to do is to arrive at that hospital and ask for their forgiveness. Luluhod ako kung kailangan. Pagkarating ko roon, hindi na ako nag-abala pang iparada ang kotse ko at basta na lang lumabas doon at patakbong pumasok sa loob ng ospital. Mabilis akong naglakad at nagtungo sa gilid na kung saan may 3 babaeng nakasuot ng uniforme upang sana ay magtanong kung saang kwarto nakakonfine ng asawa ko. Excuse me.
I tried to get their attention. A woman immediately walked towards me. "Yes, sir? May I help you?" she asked. Magsasalita na sana ako upang magtanong. Ngunit biglang nahagip ng mga mata ko si Mark, na ngayon naglalakad habang lumilingon-lingon sa paligid at mukhang may hinahanap. Walang pasabi na iniwan kong lugar na yon at patakbo nang lumapit kay Mark. "Kuya!" I called as I walked towards him. Napansin naman niya kaagad ako, kaya natigilan siya at maya-maya hinarap ako. Napansin ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata, ngunit kaagad din naman yun naglaho at napalitan ng isang pagkasama-samang tingin. "Bakit ka nandito?" Kalmado ngunit madilim nitong wika. Aminado akong sobrang kinakabahan ako sa ugaling ipinapakita nito. Pasimple akong napalunok bago tuluyang nagsalita. "Bisitahin ko ang mag-ina ko," I answered. Inaasahan ko ng magiging reaksyon nito. Nakita ko itong peking tumawa habang iniiling ang ulo na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Pero hindi ko inaasahan na yung sunod nitong ginawa. Napadaing na lamang ako nang maramdaman kong kamao nitong buong puwersang dumapo sa aking pisngi. Dahilan ng muntik kong pagkatumba. Mabuti na lang at nakatapak kaagad ang kanang paa ko paatras. Wala sa sariling pinunasan ko ang gilid ng labi ko nang malasahan ko ang dugo rito. "Ang kapal ng pagmumukha mong sabihin yan, Lucas," rinig kong saad ni Kuya Mark. Ilang sandali pa'y hinarap ko na ulit ito. Gusto kong makita ang mag-ina ko, Kuya," pag-uulit ko. Di bali nang tawagin ako nilang makapalang muka. Basta ba makita ko lang ang mag-ina ko at humingi ng tawad sa asawa ko. Ngumisi ito. "Sa kabila ng mga ginawa mong kahayupan sa kapatid ko, ang lakas pa rin talaga ng loob mong ipakita yung pagmumukha mo sa amin." Magsasalita pa sana ako ngunit naunahan niya ako. "At talagang gusto mong makita ang anak mo? Bakit? Natatakot kang makulong?" Umiling ka agad ako. "Please, kuya. Wala akong paki kung kakasuhan niyo ko. Hayaan niyo lang akong makita sina Althea." Hindi ako nito sinagot at walang pasabi na tinalikuran ako. Maglalakad na sana ito palayo sa akin. Ngunit mabilis akong lumapit at hinarangan ng daanan nito. "San banda ang kwarto niya at nang mapuntahan ko?" Desperado ng tanong ko. "Wala. Ngayon umalis ka na sa daraanan ko at may pupuntahan pa ako." May bahid ng pananakot ang boses nito. Ngunit hindi ako nagpatinag. "Just tell me her room number." Nagmamakaawa ako. I begged. "Shit ka! Bakit ang kulit mo? Hindi mo ba maintindihan ang sinabi ko? Umalis ka na rito. Hindi ka namin kailangan at mas lalong hindi ka kailangan ng kapatid ko." Galit nitong sigaw pagkatapos ay tinulak nitong kaliwang balikat ko na mas lalong nagpahina sa akin. "No, I won't leave. Hindi ako haalis dito. Hindi rin kita hahayaang makita ang kapatid ko. Napakagaling mong umarting hayop ka. May itinatago ka rin palang baho. Akala ko ba hindi mo sasaktan ang kapatid ko? Ano nangyari? Nagsawa ka na ba sa kanya? Nasaan yung sinasabi mong mahal mo siya?" Mariin itong ipinagdikit ang kanyang mga ngipin. Tila ba'y katumbas ng 1,000-libong bala ng barilang sinabi nito na ikinapanghina ako. Natamaan ako sa sinabi niya. Nasaan nga ba yung mga pangako ko sa asawa ko noon? Bakit naabot pa kami sa ganitong sitwasyon? Napakagago ko. Napansin yata nitong pagtigil at pananahimik ko. Kaya akmang lalangpasan na ako nito. Ngunit agad ako nagsalita. Nagsisisi ako sa kasalanang nagawa ko, kuya. Mahal ko ang asawa at anak ko. Mahal ko silang pareho. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko maiwasang maluha habang sinasabi kong mga yun sa kanya. Gusto ko silang makita ng anak ko kahit ngayon lang. Kung totoong mahal mo ang kapatid ko at ang anak mo, di sana hindi sila aabot sa ganito. Pero ano nangyari, Lucas? Pinabayaan mo sila. Wala akong kaidi-idiya sa sinabi mo na maaaring nakasakit kay Althea. Kilala ko ang kapatid ko. Matapang siya. Kaya niyang tiisin ang mga bagay kahit alam niya mismo sa sarili niya na hindi niya na kaya. Asa nangyari sa kanya ngayon? Panigurado ng pinagbuhatan mo siya ng kamay, gago ka. Mahabang wika nito. No, hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay, kuya. Hindi ko ginusto ang nangyari. Mahal ko ang asawa ko. Mas lalo lang tumalim ang tingin nito sa akin. Nakita kong agresibo ng paggalaw ng panga niya. Hudyat ng pinipigilan nitong galit. Kung totoong mahal mo nga ang kapatid ko, hayaan mo na siyang mamuhay ng tahimik. Magpakalayo-layo ka at huwag mo nang ipapakita sa kanya ang pagmumukha mo. Nang sa gayon ay matahimik ulit ang buhay namin.
Huwag kang mag-alala. Wala kaming pagsasabihan ng kagaguhang ginawa mo sa kanya. Mananatiling tikom ang mga bibig namin nang hindi masira ang pangalan mo. Anito. Sampahan niyo ako ng kaso. Wala akong pakialam. Just please, let me see her and our child. Babawi ako sa kanila. Alam kong hindi niya na makakalimutan ang pangyayaring yun. Kaya sana hayaan niyo akong bumawi sa kanila. Huli ka na para bumawi, Lucas. Simpleng paghatid nga sa duguan mong asawa, hindi mo na nagawa. Paano pa kaya ang bumawi? Simpleng pagbisita nga, pinapalipas mo pa ng ilang araw. Ngayon tatanungin kita, responsableng asawa at ama ka ba? Kaagad kong iniling ang ulo ko sa sinabi nito. I know, umalis ka na rito. Lumayo ka na at huwag ka na magpapakita pa ulit. Hayaan mo munang gumaling ang sugat sa puso ng kapatid kong minsan mo nang sinugatan. Hayaan mo bumalik sa dating Althea na kapatid ko at hindi bilang asawa mo. Akmang tatalikuran na ako nito ngunit humarap ulit ito sa akin. Huwag mo na subukang sumunod sa akin at magpakita kina nanay at tatay. Baka kung ano pang mangyari sa kanila kapag nakita kanila. May sakit sa puso si tatay at alam kong alam mo yun. He said and finally turned his back on me. Naiwan ako mag-isa at nangihina roon. May magagawa pa ba ako? I was attempting to follow him secretly. But what he said a while ago made me can't do what I was planning. Naalala kong may sakit pala sa puso si tatay at iniiwasang pabigatin ang damdamin niya. Paniguradong nandito siya ngayon kasama si nanay. Dahil sa nangyari sa asawa kong ako mismo ang dahilan. Alam kong galit siya sa akin ngayon dahil sa sinapit ni Althea. At natatakot ako sa posibilidad na mas magalit lang siya kapag nakita ako. Nagdaan ng mga araw ay mas lalo lang lumala ang nararamdaman kong galit sa sarili ko. Hindi matanggal-tanggal sa isip kong imahe ng asawa ko. Minsan ay napapanaginipan ko rin siyang karga-kargang anak ko habang malapad na nakangiti. Sobrang dami ng mga tanong na bumabagabag sa isip ko. Gusto kong malaman kung na-discharge na ba si Althea sa ospital. Maayos na ba ang kalagayan nila ng anak namin? Galit pa ba kaya siya sa akin? Susundin ba niya ang ninanais ni Kuya Mark na lumayo sa akin? Mahigpit kong hinawakan ng buhok ko at wala sa sariling itinapon ng baso ng alak na iniinom ko. Ilang linggo, buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon ang nagdaan. I still can't stop thinking about her. That day when I remembered my son's birthday, sinubukan ko silang puntahan sa probinsya kung saan sila nakatira. Ngunit doon ko lang din nalamang lumipat na pala sila ng lugar. At sa araw ring yun ay nalaman kong nagtatrabaho na pala si Althea sa isang istasyon. I once saw her in a newspaper and on social media. Masaya ako para sa kanya. Kasi nagtagumpay siya sa kanyang pangarap na maging isang tagapagbalita. She also got promoted as news anchor. That made me so proud of her. Palagi ko siyang inaabangan tuwing 8:00. Kaya palagi rin akong huli sa trabaho. Pero isang araw, nang minsan kong makita sa isang balitang panggabi ang nasasabing Liam, na palaging pinaparis ng mga tangang tao sa asawa ko. Gusto kong sugurin at gulpihin ang lalaking yun. I already announced to the public about my life status. And I told them that Althea Valiente is my wife. Pero ni isa sa kanila hindi alam na ang kinikilala nilang Althea Mangubat ay ang tinutukoy ko. Ang alam lang ng mga tao ay hindi pa kasal ang asawa ko. Ngunit ang totoo ay hawak pa rin pala nitong apelyido ko at kasal pa kami. Akala niya ay dalaga na ulit siya. Ngunit ang totoo ay itinapong ko lang pala ang mga pinadala niyang papeles para mapirmahan ko. At nang mapawalang bisa ang kasal namin. Minsan ko na rin nakita ang anak ko sa isang TV commercial. Ngunit wala man lang akong kaidi-idi ang anak ko palang batang yon. Hanggang sa, "Good morning, Matthew," a host greeted the boy. He just smiled. "Good morning din po," he replied cheerfully. "Kay gwapo-gwapo mong bata, iho. Manang-mana ka talaga sa mami mo. No wonder biglang pumatok ang produktong ini-endorso mo." A woman host complimented. "Thank you po." Kid thanked them genuinely. "You're welcome." She slightly pinched his left cheek before continuing. "But hindi lang si Matthew Mangubat ang makakasama natin this morning, mga kachika besh. Please join us here, beautiful Mommy Althea." The woman announced that made me stop sipping my coffee. And the whole studio was covered with claps made by the audience. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong tasa sa mesa nitong kwarto ko at tiningnan ang telebisyong nasa harap ko. I saw my wife, gorgeously walking while waving her hands. Umupo ito sa gilid ng bata at mahigpit itong niyakap.
kasabay ang pagdampi ng kanyang mga labi sa noon nito. Manang-mana talaga sa mami, oh. A guy commented. I stiffened. What the heck? That kid is actually my son. He really is. Anak kong batang yun. But wait, we actually have 3 guests this morning. And to complete their family, let us call in Mr. Liam Gonzalez. Pasingit ng lalaki. And with that, I again saw that damn guy who's working with my wife on TV news station. Shit lang. The host even said that they are in a relationship. And that kid was theirs. That guy is getting into my fucking nerves. The show continued. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay nakatutok pa rin ako sa telebisyon. Sa kabila ng kumukulo ko ng dugo, buhat ng paminsan-minsan pagngiti ni Althea sa lalaking yun. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Sorry for earlier, Miss Althea. Kala ko lang talaga may namamagitan sa inyo nitong si Mr. Liam. At si Baby Macho ang naging bunga. Althea just smiled. No, it's fine. Anyways, about the viewers that actually became your fans and made the love team for you. Tinawag pa nga kayong first ever tagapagbalita couple. At pang-siyam na beses nang nag-trending sa Twitter ang hashtag nyo. Anong masasabi nyo ron? Althea giggled at that question. I really don't mind them. Kung anong nagpapasaya sa kanila hayaan na lang. I and Liam are plainly friends and workmates. My wife answered formally. Kahit pa paano ay gumaan ang pakiramdam ko sa klase ng sagot na yon. How about you, Mr. Liam? Did you find Miss Althea as your ideal girl? You know, you two are already working with each other for more than 2 years. Bago kayo naging magkaibigan, minsan ka na bang nagkagusto sa kanya? The crowd began to shout. Of course, she's actually a full package. Well, aside from her being beautiful, she's also hardworking, smart and kind. Sagot nito na mas lalo namang nagpalakas ng sigawan ng mga audience. And for the 9th time, their eyes met and later on laughed together. Bullshit! Hindi ko na pinakinggan ang sunod na mga tanong ng mga pesteng hosts na yon at pinagpatuloy ko ng aking mga ginagawa. Sinadya kong hinaan ang volume ng TV at patapon na inilagay ang remote sa gilid ng inuupuan kong sopa bago tuloy ang itinuon ng atensyon ko sa laptop na nasa harap ko. About your son, Miss Althea. May plano ka bang ipasok siya sa showbiz industry? You know, most of the netizens wanted your son to be on TV, not just as a product endorser, but as a child actor. No, I don't want my son to get into showbiz. I want him to live normally. Yung katulad lang ng isang tipikal na batang naglalaro at pag-aaral lang ang inaasikaso. Wow, it's sad to hear that. But oh well, alam naming iniisip mo lang ang kinabukasan ni Baby Matt. And that's actually a bright idea, Miss Althea. Of course, my wife is smart. She knows how to decide things. I felt relieved by just hearing her answer, not until the host asked her about being a single mom. I'm actually a single mother, and I'm proud of it. I gave birth and raised my child without his father, just my parents and my siblings with me. Mahirap? Sobra. Lalo na't itong unang beses kong maging isang ganap na ina. Good thing my parents are there to guide me. Do you still have any connection with your child's father? Where is he now? I again stopped doing my work and lifted my head to see the television. Nakita ko kung paano nag-ibang timpla ng kanyang muka. Naglaho ang ngiting kanina ay suot-suot niya pa. Wala na akong kahit na anong connection pa sa kanya, Leila. She answered. May plano po ba kayong ipakilala ang anak niyo kung sakaling magtagpo ulit kayo? Honestly, no. Nakalimutan na namin siya. He already left. Kaya hindi na namin siya kailangan pang hanapin. Masaya na kaming namumuhay at nasasanay na rin naman na akong alagaan ang anak ko, kasabay ang trabaho ko, lalo na't nasa tabi ko lang ang pamilya ko. She answered. Pakiramdam ko'y tumigil sa pagtibok ang puso ko nang marinig ko galing mismo sa kanya mga katagang yon. Bekene man, Mr. Liam, Miss Althea is free oh. Baka naman magkatotoo ng wish ng mga fans nyo. Para na rin magkakadadi na rin si Baby Matt. The woman tried to joke. Nagtilian na naman ng mga tao roon. Konti na lang. Konting-kunti na lang at lulup-lupin ko na yung babaeng yan. Bakit ba pinagpipilitan niya ang dalawa? At talagang nandoon pang anak ko sa gitna nila at nakikinig. Oh no, masyado na yatang malalim yan. I can't answer that question, Leila. That fucking guy named Liam giggled.
The woman laughed. I'm sorry, I'm just hoping. By the way, kung sakali mang totohanin nga ni Liam ang suhestyon namin, hahayaan mo ba siya, Miss Althea?